bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Toricon. I'm Edling Gao, and some stories are watching this Friday weekend, September 6. The legal team of Alice Go has not posted bail for graft charges at the Capas Tarlac Regional Trial Court. This means Go will stay in the PNP Custodial Center, where, according to her lawyers, the dismissed mayor feels safer. And because of this, the Senate needs to ask for court permission to allow Go to attend the hearing on Monday. President Bongbong Marcos downplays the issue of government officials taking selfies with Alice Go. Marcos says it was, and we simply quote, part of the new culture, and that the officials likely just wanted to show their involvement in the operation. He also noted that the Philippines has been tagged as, and we quote again, selfie capital of the world. Senator Narciso Ontiveros and Joel Villanueva earlier called out officials who posed for photos with Go. And Pagasa says 2 tropical cyclones may form or enter the Philippine area of responsibility next week. That's as many areas still reel from a recent storm. The death toll from the combined effects of Tropical Cyclone Nenteng and the southwest monsoon has climbed to 16. And joining us today, Ami Pamintuan, the bossing of the Philippine Star and Storycon's resident political pundit, and of course our favorite kaibigan, Tito Ronald Llamas. Happy weekend, Happy Ami, weekend. Ed. Sorry, late ako ngayon. Alam mo, hindi dahil sa weekend. Pero... Happy okay Friday, Ed and Ronald. O ano, dapat ko ba itanong kung ano story yung malaki ngayon, Ami, o obvious naman? Nagpa-selfie ka rin ba, Ami? Nagpa-selfie ka rin? I wish, ano? Papunta daw sa Commission on Election si Alice Go. Alam mo, magpa-file ng Certificate of Candidacy for Senate. Okay. Actually, theoretically, pwede siya tumakbo for president. Yung kanyang mga fake documents ay natural-born citizen yung kanyang certificate. May nanay siya na Pilipino. Theoretically, pwede siyang tumakbo, hindi lang as senator, as president. Until manalify. Pwede yung manalo, di ba? Ang daming gusto magpa-selfie sa kanya, pwede manalo. Hanggat hindi pa siya nalify, yung mga dokumentong yun, they still are presumed to be valid. Well, yes and no, dahil tinanggal na siya ng ombudsman based on those fake documents. Tinanggal na siya. Tinanggal na as what? As mayor. As mayor. Pero yung basihan nun, fake yung kanyang document doon sa kwansya. Yung kanyang mga birth certificate, yung kanyang passport, etc. Yeah, but the ombudsman does not have the authority to declare the birth certificate as null and void. Di ba? In the end, that will have to be a different court altogether to do that. Yes, pero yun yung naging basis, kaya siya tinanggal as mayor. Yung kanyang vice mayor, na-suspend lang eh. Anyway, pero hindi ba nakakatawa ngayon yung ini-escortan siya, tingnan nyo, balot na siya, no? Hindi, napahiya kasi sila. Kasi usually, baka dapat mag-posing na naman baka mag-posting na naman. Actually, dapat talaga, nung nahuli siya, baka mag-ganon-ganon na naman. Dapat nung nahuli siya, nakaposas na siya eh. Ang tawag doon, restraint. No, dapat may restraint. Ayan, Hindi siya nakapaganyan. Parang kay Popstar, Hindi siya nakapaganyan. Hindi, sabi, nagsalita si Ben-Hur Abalon, sabi niya, mukhang naisahan sila eh. For documentation lang daw yung photo na yan. Di na daw nila maalaman kung bakit naggagaganyan si Alice. Na TikTok, let me show you something that came out on social media. Ito yung dun sa sa press con kung saan nagte-turn over si Alice Go. This came from from Facebook eh. Daming picture taking including mga tao naka-jacket ng NBI at BI. As in nagse-selfie sila. And magtatanggal pa ng mask si Alice para mag-post. Pero selfie. Ed, di mo sila masisisi kung yung mga leaders nila nakita na chill lang. Chill na chill. Kung nakita na kasi nila na, teka, matigas yung mga leaders nila, hindi sila papayagan maganyan, hindi sila magaganyan. Nakita nila yung kanilang mga bossing, chill lang eh. So tingin nila, take it from the top. Pwede sila pwede sila magpa-selfie, pwede sila magtawanan, pwede rin sila mag-chill din. No? So, hindi ko sisisihin. Dinipensahan naman niya, di ba, ni President Marcos nga, di ba, sabi niya. New culture. Talagang ganyan eh. Pero okay lang. Yan ang kultura natin ngayon. Hindi, okay lang nga yung mga membro. Pero yung mga leaders,
Secretary ng DILG, Chief PNP, iba yon. Dahil nga nung naglabas ng statement yung Presidente, very grim siya and determined, di ba? The long arm of the law. Hindi kayo makakatakas, di ba? Etc. Ganun yung kwan. Dahil kriminal eh. At hindi lang siya simpleng kriminal. Heinous crime. Non-bailable yung kanyang kaso. No? Pwede siyang makulong ng habang buhay. So hindi siya simpleng krimen eh. Tapos celebrated case siya, no, na nakatakas siya more than a month na bago natin nalaman na nakatakas siya, na lumabas ng bansa. Tapos nung nahuli siya, parang nakangiti lang lahat. So, yun yung hindi maganda. Kaya kahit sa mga foreign newspapers, nabanatan tayo eh. Na ganyan ba tayo magtrato ng mga kriminal na nasa level ng heinous crimes. Bok, I spoke this morning. I spoke to somebody who has done fugitive recovery operations for the U.S. Marshal Service and for the U.S. DEA. At itong sabi niya, normally when they do fugitive recovery operations like what was done in Indonesia, sabi nga ni Ronald, nakaposas dapat yan. Hindi sasakay ng aeroplano yan ng hindi nakaposas. Actually, sa turnover pala, nakaposas na dapat yan. Yeah. That's one. And pag sumakay ng aeroplano yan, nakaposas, minsan nakakadena pa para hindi siya makagalaw. Hindi niya magalaw yung kamay niya. But anyway, that's one. Number two, there was something wrong with having the Secretary for Interior and Local Government and the Chief PNP to fly all the way there for the recovery of the fugitive. That is not Maganda done nga daw. kasi picture. Ayun nga. That's not done daw. Ayan, di maganda nga. Actually, nagkaroon ako ng personal na karanasan dyan nung hinuli sila Reyes Brothers sa Thailand. Oh, yung Reyes. Oh, yung Yes. sa Palawan. Ang ginamit dyan, PAL Airline lang. Tapos, dahil flagship yan, pagpunta sa aeroplano, Philippine territory na yon. At doon na talagang pinaltan ng gapos ng gapos na Philippine-made na gapos na Malamang China rin yun. So, tapos ang sumundo is just a junior officer. Hindi na sila bumaba ng aeroplano eh. No? Hindi, ito kasi may question pa ngayon. Ano yung chartered plane na yun? Oo. Yun ba ay Yes. binayaran? Yung ba ay nirenta? Paano kung hindi yun binayaran? Delikado yun, ha? That's a jet. Pwedeng maging kwan yan, ha? Pwedeng maging graft case yan, ha? Graft. Oo, dahil merong rules dyan, eh. Influence peddling yan, eh. Kung halimbawa, yung nagpahiram ng aeroplano Kung pinahiram. ay hindi nagbayad o nagbigay ng renta, delikado yung kwan dyan. Yung RA 6713, the Code of Yes. Conduct for Public Officials. Yes. So maraming mga tanong dahil dyan sa ganyang klaseng performance na hindi naman kinakailangan sekretary ng DILG ang sumundo at saka Chief PNP. Kaya naisahan sila, sabi. Sila na mismo umamin, di ba? Ami, naisahan tuloy Hindi, sila. ang explanation, kagabi may explanation kasi tinatanong na kagabi pa eh. Bakit ngitig-ngiti siya? No? Parang kilig na kilig siya. No? Kilig na kilig si, actually hindi lang si Alice Go ang mukhang kilig na kilig. But anyway, tinatanong, bakit tawa ng tawa si Alice Go? Ang explanation nila, kasi daw, according to Alice Go, relieved siya na nakuha na siya dahil napakahirap daw magtago and she was feeling unsafe nga. At tuwan-tuwa siya siguro na, wow, PNP chief sumundo sa akin, saka yung Interior Secretary, safe siya. Yan ang istorya kagabi. Pero non-sequitur yun eh, Ami. Yes. Ibig sabihin, kahit ganun pa yung... Hindi, tinatanong kasi kung bakit tuwan-tuwa siya. Kahit Siya ganun- tinatanong, ang bakit issue- ngiti-ngiti yan? Wala kang magagawa kung nakangiti yung Bakit fugitive eh. Ang issue rito sila eh, yung conduct nila. Wala kang magagawa kung gusto niya sumayaw. Pero mahirap sumayaw kung nakaposas. Yes. No? Kung nakaposas. Eh, hindi nakaposas eh. No? At kaya tuwan-tuwa. Tapos parang kung sila, intimate pa. May death threat sa akin. Tulungan mo ako. Intimate. No? Tulungan mo naman ako. May death threat sa akin. Di ba? Ito yung sabi ng kaibigan kong who used to do fugitive operations or recovery operations SILG and Chief PNP should not have flown over there since it will send the wrong message to the suspect na feeling niya ngayon VIP siya. VIP. Pangalawa, Kaya nga. hindi sumasalubong dapat sa airport yung dalawang opisyal na yan. Kahit dito. They shouldn't Kahit even dito. they shouldn't Yeah. even receive the fugitive at the airport. Yes. If at all,
magkita kayo dapat sa press con. Kasi kung sinulubong mo sa airport yan, para sa visiting VIP, parang head of state ba? Yeah. Kaya nga yung kay Reyes naka-jet pa eh. Kaya yung kay Reyes noon, walang humarap sa kanya na high ranking. No? Junior officer yung pumikap sa kanya. Ang nag-uusap ay consul to consul, DFA to DFA. Yun naman, pag ganyan kasi mga sitwasyon, DFA to DFA lang yan eh. No? Yun yung mode sa ganyang klase. Kaya medyo lahat nagulat eh. Bakit ganun? Ba't kinakailangan pumunta yung dalawang, kanya little president ang DILG eh. Di ba? Hindi lang siya simpleng secretary. Tawag sa kanya, ang tawag sa secretary ng DILG, little president. No? So, tapos kumuha pa sila ng aeroplano, nag-charter, no? Mahal yun. Kung hindi binayaran yon, medyo delikado yun. Supposedly, ang sabi ng SILG is it was pinahiram. Hindi pwede yun. Pero hindi siya... Bawal yun. Hindi siya pinalipad lang sa Cebu, sa Boracay. Pinalipad siya... Bawal yun, yung pinahiram. No? Magpa-fall yun doon sa kwan. 6713. Oo. The Code of Conduct for Public Kasi nung 2 days ago, nagkaroon, merong unahan ng pag-pick up yan eh. Merong konting yung siyempre competition eh. I guess out na sa competition yung Bureau of Immigration dahil mukhang yung heads that will roll will be mostly in the BI. Pero yung PNP saka NBI, merong konting unahan yan. Kaya ayun, nauna sa aeroplano yung isa eh. Okay. Bok, we have Ria Fernandez on the line, but before we bring in Ria, one last point coming from my friend who did fugitive recovery operation. Sabi niya, typically when he receives the fugitive from the other country, he will bring them to a private room to do a strip search to make sure there are no hidden implements that can harm the escorting law enforcers. We don't know if that was done. Hopefully it was. Baka ginawa ng mga babae. May kasama silang babae. Yung NBI Yeah. Yung NBI. Hopefully it was done. We didn't see it in the video, but hopefully it was done. You have to make sure that the suspect in boarding the plane is handcuffed to protect all the other people in the plane. In fact, may chain pa dapat yun sa waist. Ang term nila doon, reasonable restraint. So, walang restraint ako nakita eh. Kaya nakakapagano. Kaya nakakapagano. Buti hindi na gana. Huwag ka maganyan. Hindi natin sponsor yan. Yun yung term na ginagamit nila, reasonable restraint. Halaga yung restraint. Okay, Bok, let's bring in a reporter, si Ria Fernandez, who I think covered yung from the Capas Tarlac RTC where Alice Go was supposed to have gone to post bail, pero mukhang hindi napunta eh. Ayaw niya. Gusto niya sa PNP eh. Nagustuhan niya yung company of the PNP. Kaya ayaw na niyang umalis doon. Well, let's see. Let's bring in Ria. Ria Fernandez, are you there, Ria? Hello, magandang hapon po sa inyo Magandang dyan. hapon, Yes, tayo yung nag-cover nung appearance ni Alice Go sa RTC Branch 109 dito sa Capas Tarlac. Okay. Malungkot ka ba, Ria? Hindi ka nakapag-selfie? Baka naman nag-selfie ka rin, Ria. Well, actually, napakalayo nung kanyang itsura ngayon kumpara dun sa selfie image niya, yung parang smiling face niya. Kahapon at nung araw na nahuli siya. Nung nakita natin siya kanina pagbaba dun sa coaster ng PNP, nakayuko na siya, balot siya ng jacket na puti, tapos I think naka-face mask pa siya, no? And then, may nakapalupot na puting tela sa kanyang mga kamay at bantay sarado siya ng mga pulis. Napakalayo. In direct contrast talaga sa kung ano yung nakita natin sa mga nakaraang araw. Baka nahimas-masa na yung ating PNP at DILG dahil nagulpi sila kagabi ng mga social media. So, medyo nag-adjust na sila kagad dahil baka magpatuloy yung alam mo naman sa social media natin, grabe yan. Pag, di ba, Ami? Pag gumawa yan ng mga memes. Baka mag-posing kasi uli si Alice. Kasi yun ang sabi nila Benhur Abalos eh. Siya daw ang nag-posing, di naman daw nila alam kung ano gagawin nung inaresto nila. Dapat nga wala sila. Baka umulit na naman ng ganyan eh. Kaya nga pag dapat, di mo tinakpan yung mukha eh. Nakangiti si PNP Chief eh. Oo nga, nakangiti sila. Ayan na nga. Parang nakiki-frame. Hindi, kaya sila na-set up, pumunta sila. Dapat hindi sila yung pumunta. Inuulit ko nga, yung nangyari doon sa Reyes Brothers. Isang junior officer lang. Minor officer lang ang sumundo.
Ang nag-usap ay DFA natin at saka yung Foreign Affairs ng Thailand. Dapat ganun eh. Ria, magkano ba yung piyansa, yung recommended bail? Okay, sa bawat count ng graft, 90,000 pesos. Dahil dalawa yung graft case na inihain ng DILG noon, total of 180,000 pesos. Pero Miss Ami, yung kampo ni Alice Go, yung mga abogado niya, nagpasya sila na hindi muna bayaran itong piyansa. Kayang-kaya yun. Kayang-kaya yun. 200 million yun sa bank account eh. Bond lang yun eh. 10% lang yung bond eh. Oo, 10% lang. Kung magbabayad ka, 10% lang yan ang bond. Hindi natin alam kung legal strategy to o hindi, pero ang paliwanag ng abogado ni Alice Go kanina nung nakapanayam natin, si Attorney Nicole Hamilla, parang there's no reason for now na maglagak sila ng piyansa considering na marami pang mga nakabimbing reklamo laban kay Go na posibleng may mga ilabas ding arrest warrant. And at the same time, tinanong natin kung factor din ba yung takot, yung threat sa security and safety ni Alice Go. Kinonfirm yun ni Attorney Hamilla. Sabi niya, yun din naman ang sinabi ng kanilang kliyente na si Alice Go. So, kung nasan man siya ngayon, which is PNP Custodial Facility, mas ligtas daw siya doon dahil nga may mga banta daw sa kanyang buhay. Pwede naman gamitin yung helicopter niya para dalhin siya sa Bamban, di ba? Di ba nakaprisa? Willing ba sila willing ba silang i-turn over siya sa Senate? Kasi the Senate is demanding custody na. Hihingi daw dapat muna hindi sa PNP. Hihingi daw muna ng permiso sa isang judge bago daw i-surrender sa... Okay. Ito, mainit-init pa, kinumpirma sa atin ng Regional Trial Court Branch 109 dito sa Capas Tarlac na natanggap na nila via email yung request ni Senator Risa Ontiveros na mapaharap si Alice Go sa pagdinig sa Lunes. Pero wala pang definite na response ang presiding judge tungkol dito, pinag-aaralan pa. And ang sinabi lang sa atin, on Saturday, meron naman daw silang court operation. So yun yung aantabayanan natin. Pero I don't think na manggagaling yung information with regard sa magiging action ng judge mula mismo sa korte. Most likely, si Senator Risa Ontiveros na yung magde-divulge sa publiko kung ano man yung naging tugon ng korte doon sa kanyang hiling. Yun yung tamang ruta. Hihingi ka ng permiso sa judge para i-turn over sa Senado. Yung fugitive na kasuhan ng contempt sa Senado. Pero Ria, kasi meron kasi siyang ibang mga kaso na non-bailable eh. Kaya magiging moot and academic itong bail dito sa kanyang graft charges, no? Dahil yung human trafficking, no, qualified human trafficking is non-bailable dahil lifetime imprisonment yan eh. Kaya bali magiging moot and academic yung kanyang bail. Kaya siguro ayaw nila magbayad. Sayang. Yes. Opo. Tama. Pero Ria, anong sabi ng abogado? Are they willing, i-oppose ba nila yung request ng Senate to get custody of Alice Go? Ang sagot sa atin ni Attorney Hamilla kanina, ngayon na may commitment order na inilabas ang korte, which is dapat nasa PNP Custodial Facility si Alice Go, doon sa hiling ng Senado, lahat sila, hindi lang sila Attorney Hamilla, but of course the Senate, lahat ng partido, kailangang mag-abang sa kung anong sasabihin ng korte. At kung anong sabihin daw ng korte, yun ang kanilang susundin. Okay. So paano yan? Bale, lahat tayo nakaabang kung ano yung sasabihin ng korte. Kung haharap ba siya o hindi sa Senado. Kumbaga, yung Monday kasi wala na sa mga kamay ng kampo ni Alice Go eh. Nasa kamay na siya ng mismong korte. Dahil ang korte, kumbaga yung naging proseso nitong maghapon ay base doon sa arrest order na inalabas ng korte kahapon para doon sa 2 counts ng graft ng DILG laban kay Go. Ria, I suppose hindi ka nakasama doon sa picture taking ng mugshot, no? Kasi we're watching it right now eh. Kasi you'd half expect her to go like that habang hawak niya yung placard. Dapat nakuha natin ng picture si Ami kanina eh. Oo nga eh. Oo, nagagano, no?
Pinipixelize pa nila ngayon yung yung pulis diyan sa diyan sa mugshot. Baka gusto ng pulis na yon na makita siya. Dapat tinanong muna siya, di ba? Bakit siya pinipixelize? Parang yung mga pictures kahapon, pinipixelize nila. Nakalabas na di ba? Nakakalat na sa buong mundo. Ngayon pa nila pinipixelize. Nakakatawa. Pero pipixelize mo, nagpo-posing nga yung mga yun. Yun sabi ni President Marcos, gusto daw nung mga nagpapakuha na makita na nandun nga sila at kasama sila sa pag-aresto. Sabi niya, yan ang kultura natin. Yan ang explanation ni President Marcos. Pero ang maganda kasi yung kanyang press statement. Yun, very firm. Ang hinuhuli natin ay isang fugitive. At hindi lang hindi lang simpleng fugitive dahil national security issue yung involved dito eh. So, sabi nga niya, the long arm of the law. No? Hindi mo matatakasan. No? Ganyan. Tapos, ganyan yung nangyari. Na-trivialize tuloy yung kanyang press release. Yun yung epekto nun. Lalo na, sinasabi niya na may mga enablers sa gobyerno na binigyan ng tulong itong fugitive na ito. So, dapat matigas yung gobyerno dahil parang may charges na may mga tao sa gobyerno na tumulong dito sa fugitive na ito. Kaya, hindi maganda yung itsura kagabi. Lalong na-affirm na siya nga ay merong suporta sa gobyerno. Sibok, si Ria, bitawan natin siguro para si Ria makapag-cover. Maraming salamat. Makapag-selfie. Ria Fernandez, humabol ka ng selfie. Maraming salamat Ria Fernandez ng News 5. Salamat. Pero po, ito yung tanong ko, before bringing Bril Montalvo, ito yung tanong ko. Kasi itong si Alice Go, mukhang K-pop eh. Oo nga, yun ang sabi ko kala nila K-pop star Kung hindi mukhang K-pop itong si Alice Go, kung K-drama. kamukha niya si Ben David. Kung halimbawa, ganyan na ba yung gagawin ng mga tao natin? Pupunta yung PNP chief. Wala nang makakakilala kay Ben David ngayon. Kung halimbawa, kamukha niya si Manny Mogato na walang bigote. No? Wala magpapapicture sa kanya. Kung kamukha si Manny Mogato ba, makikipag-selfie-selfie rin ba yung mga yan? At pupuntahan ba siya ng chief PNP at ng SILG? Mukhang K-drama. K-drama star. Agree naman ako kay Presidente na bahagi ng kultura natin yan, di ba? Pero iba kasi yung kriminal na kinakasuhan ng heinous crime. Di ba? Iba yun na non-bailable at saka habang buhay ang pagkakapreso pag na-convict. At ikalawa ay hindi ko rin masisisi yung mga karaniwang mga empleyado ng gobyerno na nagpapaselfie dahil nakita nga nila yung kanilang mga bossing na okay naman sa kanila, chill lang. No? Kaya yun yung problema rito. Kumbaga the first... Parang sinulubong sa outing. yung unang kasalanan. Okay. Bok, sige, let's move on. We have... are we going to break? Not yet. Wala tayong break. Sige. We bring in our next correspondent. Mag-break late ka? Diretso, Bok. Diretso tayo. Again, we have two Senate committees now holding a public hearing in Davao City in connection with the manhunt for preacher Apollo Kibuloy. For the latest, we have News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, kamusta dyan sa Davao City? Ronald Ami, kasalukuyan nga sinasagawa ngayon ang Senate hearing sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa, kasama si Senator Robin Padilla at Senator Bongo. Ito ay may kaugnayan sa sinagawang pagsiserve ng warrant of arrest at paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Dalawang linggo na nga hinahanap ng PNP itong si Pastor Apollo Kibuloy, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila ito nakikita. At kanina din pasado alas 10 ng umaga nang magsimulang mag-inspeksyon ang Senado sa pangunang din ni Senator Bato de la Rosa doon sa loob ng KOJC compound. At una nilang pinuntahan itong KOJC Cathedral kung saan hindi sila hinarang ng mga nagbabantay na pulis. Kasi nga kung maalala natin, nag-try tayong pumasok dito sa KOJC Cathedral kasama si Attorney Torion mga 2 beses pero hinarangan tayo ng PNP na nakabantay doon. Pero kanina, tuloy-tuloy at naging malinaw ang pagpasok ni Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla doon nga sa KOJC Cathedral. At sa loob ng Cathedral ay may mga napansin ang mga senador na isang butas pero hindi pa malaman
kung ano itong butas. And also sa loob din ng cathedral ay may secret door kung saan ginagawa umanong holding area ni Pastor Apollo Kibuloy every time na may simba doon sa nasabing cathedral. At pagpasok din sa loob ng KOJC basement doon sa Jose Maria College ay pinuntahan din ng mga senador at may napansin silang mga kahoy na hinihinalang itinabon doon sa hukay. Isa-isa itong inalis at inilipat ng mga miyembro ng KOJC pero napag-alaman na wala para doon ang hinahanap nilang hukay. At napansin din sa loob ng basement ang tila bago lang na isinemento na sahig. Rektangulo ang hugis nito. Ito ang bagong isinemento na sahig na tugma sa naunang inilabas na larawan ni Atty. Sergio Torion na imahe sa drilling activity umano ng mga pulis doon sa JMC basement. Dito ay iniutos ni Senator De La Rosa na sirain ang sahig para malaman kung may bakas ba ito na galing sa paghukay. At ngayon lang din sa Senate hearing ay tinanong ni Senator Bato de la Rosa kung naghuhukay ba sila doon sa loob ng JMC compound. At yun na kinumpirma ni General Torre nga naghuhukay nga sila doon sa JMC basement. Lord? Teka Bok, so kinonfirm ni Torre, General Torre na naghuhukay sila. Pero sinabi ba niya kung yung hukay ay kanilang tinabunan at bakit nila tinabunan ng sinementoan bigla? Hindi na idinitalye ni General Torre kung tinabunan ba nila. Pero nakita natin doon sa basement ng JMC ay natabunan na siya at nasimento na. Yun nga ang paglilinaw ngayon ni General Torre, katanong ni Senator Bato de la Rosa na it's confirmed. Kinumpirma ni General Torre na may hinukay nga sila doon sa basement ng JMC. Abril, ang sabi ni General Torre ay may presentation sila na medyo naabala dahil ang daming tanong galing kay Badoy, galing kay Torion. Ang sabi kasi niya magpe-present siya para yung lahat ng mga issues ay masasagot nila at doon sana magkaroon ng open forum. Ang problema na una yung open forum before the presentation. Kaya hanggang anong oras kaya ngayon? Mamayang gabi. Bril. Oo, ang sabi nga dito hanggang daw alas 10 na yung gabi. Ito nga Senate hearing. So nandito kaming dalawa ni Marian Enriquez at siya ang naka-assign dito sa Senate hearing. Kasi ako nga naka-assign ako doon kanina sa itinagawang ocular inspection ang Commission on Human Rights kasama ang Senado. Pero Bril, nandyan si Mayor Baste, di ba, sa hearing? Yes, ngayon Baste ay na-interview din natin kanina sa kasi nga nauna si Mayor Baste na umalis kasi may pupuntahan pa daw siya. So, na-interview natin siya kanina paglabas na dito sa Sangguniang Panglungsod sa Senate hearing at natanong natin si Mayor Baste kung kung may power ba ito na ipahinto ang ginagawang operation ng PNP doon sa KOJC compound. At sabi niya, wala daw siyang kapangyarihan na mapahinto. Pero may isang delicate issue dyan, Bril, habang nangyayari ang Senate hearing. Nireject ni Mayor through the Office of the City Building Office yung request para doon sa plano. Yung plano doon sa KOJC area dahil sabi nila mayroong intellectual property issues involved. Delikado yan dahil pwedeng matanggal yung pwedeng obstruction of justice. Pwedeng matanggal yung kanyang deputization ng NAPOLCOM to be in charge of the police. Marami ng ganyang mga previous cases. Dahil dapat binibigay yun yung plano na yon. Dahil ginagamit yan dun sa kanilang warrant, dun sa kanilang search, no? Ayan, tama ka nga dyan, Ronald. Noon ng August 29 ay sumulat itong si Davao Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III kay Mayor Sebastian Duterte na hinihiling niyang makakuha ng kopya ng building at master plan ng KOJC compound. Pero hindi nga yan inaprubahan ng Davao City LGU. Kasi nga, according sa letter na
isinabit nila kay General Torre, paglabag daw kasi ito sa Section 172 ng Republic Act 8292 o ito nga ang Intellectual Property Code of the Philippines. Kaya hindi nabigyan ng master at building plan si General Torre doon nga sa KOJC compound. Bril, anong option dyan ng police? Kasi kahapon, ang Court of Appeals in-invalidate na yung temporary protection order na in-issue ng Davao Regional Trial Court. So, kung ganyan, natanong mo ba yung abogado kanina ng KOJC kung na-file na nila, mag-MR daw sila motion for reconsideration. At pangalawa, ano ang magiging legal action ng police dyan sa ginawa ni Mayor Baste? Pwede ba silang umakyat din sa korte to compel the mayor, ibigay niyo sa amin yung plano na yan? Yes, Ami, tama ka nga dyan. No? Kahapon ng umaga ay nagsabit na ng motion for reconsideration ang legal counsel ng KOJC na si Atty. Israelito Torion. Yun nga din sa pagbasura ng Court of Appeals ng Cagayan de Oro sa inilabas na TPO ng Davao Court. At yun nga, ang sabi ni Atty. Torion, ni General Torre na wala daw silang magagawa kung ayaw silang bigyan ng copy ng building at master plan ng KOJC compound. Abril, nandiyan ka kasi napapanood mo yung hearing, no? Parang from our limited vantage point, parang si General Torre is able to hold his own. Hindi siya na-intimidate, hindi siya na-rattle. At medyo articulate yung kanyang paliwanag doon sa lahat ng mga nagtatanong. From Badoy, to Bato, to Torion, etc. No? Ikaw, from your vantage point, anong tingin mo? Tama ka nga dyan, Sir Ronald. No? Yun nga ang sabi ni General Torre na handa siya. Nakahanda siya kung ano man ang ipapataw na mga or ibabato ng mga tanong sa kanya. So handa siya sa anumang investigasyon. Kaya nga ngayon very relaxed lang si General Torre sa pagsagot sa mga tanong ng mga senador at ng kampo ng KOJC kasi nga handa siya dito or handa siya ngayong araw. Hindi naman siya sinampal ni Mayor Baste. Sabi ni Mayor Baste, sasampalin siya Nagkita sila kanina dito nga sa Senate hearing pero wala namang ganong eksena na sampalan dito sa Senate hearing na naganap. Bril, pero may linaw ba kung ano yung mangyayari sa susunod? Kasi sabi mo nga, mukhang merong kwadradong butas na sinemento, bagong simento lang. So I suppose bagong tabon yun at bagong simento, nagpasok nga sila ng simento earlier. Ibig ba sabihin doon, tapos na ang hukay? Ibig sabihin ba nun, maglilipat sila ng paghukayan o pupulot ng mga pulis? May paglilinaw ba dun sa isyong yun? Or sinasinahan muna, baka lumabas si Jose Marichan. Ikaw talaga. Baka lumabas si Jose Marichan, kaya tinakpan muna. Di ba, Ami? Ayun, speaking of hukay nga, yun yung sinabi ni General Torre kanina na sinumpirma niya itong hukay pero hindi lang niya idinitalye kung ano pa ang kanilang susunod na hakbanga sa kanilang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. So, nauna nang sinabi ni General Torre na hindi niya ipupull out ang kanyang mga tao sa loob ng compound at hindi sila titigil sa kanilang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy hanggat hindi nila ito nakikita. Yeah, kasi that's gonna be an interesting question dahil kung pero may ngayong hukay. araw, Bril, dahil may Senate investigation ngayon dyan, nasuspindi ba yung search o tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa ng mga pulis? Doon kanina sa KOJC compound ay nakabantay pa rin doon sa KOJC, sa loob ng KOJC compound ang mga pulis. Pero yung napansin natin, medyo pumonte na yung mga pulis doon at wala naman tayong napansin na may ginagawa silang operasyon. Yun lang, nagbabantay sila sa cathedral, KOJC cathedral, nagbabantay sila doon sa compound ng KOJC. Pero speaking of operation, wala naman tayong napapansin na may operation sila. Pero andun pa rin ang kanilang visibility ng mga pulis sa loob ng KOJC compound. Yung mga civilian na naka-uniforme pulis, yung sinasabi nila, Attorney Torion, na actually mukhang mga minero, no, na mga bata. Nandiyan pa ba sila?
Hindi din natin napansin itong mga minero na allegedly na sinasabi allegation ng kampo ng KOJC na ipinuslit doon sa loob. Pero maybe matalakay ito doon sa Senate hearing. Na pwede pala ma-deputize siya mga yan, sabi ni General Torre. Okay. Yes. Okay po, si Bill, pakulan natin dahil tayo nag-overtime na. Okay. Maraming salamat, News 5 correspondent Bill Montalvo, reporting from Davao City. Bill, thank you. Salamat, Bril. Thank you, Bril. And thanks for joining the Circle today, Friday. It's a weekend coming up. Aming Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Tito Ronald Llamas, our resident kaibigan. Happy weekend, everybody. And join us again on Monday at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.